Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang babae na college student. Ito ay si Mackenzie Cirilla. Siya ang suspect sa pagpatay sa 2 tao. Ang isa ay kanyang kasintahan at ang isa ay kaibigan. Tingnan muna natin ang background ni Mackenzie. Ipinanganak noong August 2004 sa lugar ng Strongsville, Ohio. Pangatlo siya sa magkakapatid. Ang kanyang magulang ay sina John Cirilla at Natalie Stevens. Ang mag-asawa ay masipag at gagawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Si Mackenzie ang pinakapaborito sa lahat. Ilang beses na rin siyang nakagawa ng mga hindi magagandang pranks o kahit seryosong kasalanan ay pinapatawad lang nila ito. Si Mackenzie ay lumaking demanding at may pagkasarili sa lahat ng bagay. Lahat ng gusto niya ay binibigay ng kanyang mga magulang. Ayon naman sa mga teachers nito nung elementary ay mabait naman at masunurin ang batang Mackenzie. Pero pagtuntun niya ng high school ay nag-iba na ang pag-uugali nito. Kung may hindi ito nagustuhan o nakokontra ang kanyang gusto ay agad itong nag-iinit ang ulo at ito rin ay nagwawala. Kung ano man ang makita nito ay agad sinisira. Hindi naman pinigilan ng magulang nito dahil sa tingin nila ay normal lang itong ugali sa pagdadalaga ng kanilang prinsesa. Noong high school, si Mackenzie ay naadik sa alak at sa pinagbabawal na gamot. Buti at natigilan niya ito, pero ang ugali ay ganun pa rin. Pati mga kapitbahay nila ay nagrereklamo na sa pag-uugali ng dalaga, pero ang mga magulang ay hinahayaan pa rin ito. Si Mackenzie ay naadik din sa social media. Lagi siyang nagpo-post ng mga outfit nitong napaka-daring o sexy. Pati ang pag-inom niya ng alak at paninigarilyo ay kanya pang nilalagay sa kanyang wall. May mga kaibigan din siya at gaya niya ay pasaway din sila. Lagi silang nagbabandalize ng mga pader at nagsisimula ng away. Pati pagnanakaw ay kanilang ginagawa. Hinuhuli din sila ng mga pulis pero pinapakawalan din dahil mga minor nga sila. Kilalanin naman natin si Dominic Rosso. Si Dominic ay pinanganak noong September 2001. Isang mabait, matalino, mahilig sa sports at isa rin itong musician. Pang-apat siya sa 7 magkakapatid, 4 na lalaki at 3 ang babae. Ang kanyang mga magulang ay sina Frank at Christine Rosso. Si Dominic ay sikat sa kanilang paaralan dahil sa taglay niyang kagapuhan ay maraming nagkakagusto sa kanya. Pangarap niyang maging music producer. Sa edad na 20 ay nagsusulat na ng kanta at umaawit na si Dominic sa iba't ibang lugar. Meron na din itong maliit na negosyo. Si Dominic at Mackenzie ay nagkakilala sa isang event ang mga kaibigan nila. Dito ay nabighani si Mackenzie kay Dominic. Ginawa lahat ni Mackenzie ang paraan na alam niya, gaya ng pananamit ng super sexy at pagpapaganda. At talaga namang na-inlove si Dominic sa dalaga. May kasabihan nga tayong ang mga taong magkabaliktaran ay sila ang nagkakatuluyan. Si Dominic ay mabait, edukado at higit sa lahat ay may respeto ito sa kapwa. Si Mackenzie naman ay pasaway at may ugali itong hindi maganda. 2021, ang dalawa ay naging sila na. Pareho na nilang naipakilala sa kanilang mga magulang ang kanilang kasintahan. Pati sa mga kaibigan nilang pareho ay naipakilala na rin ito. Dito nila nakita na sobrang na-inlove ang babae sa kanyang boyfriend. Nabago ang ugali ng babae at hindi na nasangkot sa gulo. Ang dalawang magkasintahan ay laging nakikita sa lugar nila. Laging magkahawak ang kanilang mga kamay at super sweet ng mga ito. Kaya bulgar na bulgar ang relasyon nila. May mga nagsasabing napakamalas naman ng lalaking iyon dahil sa kanyang girlfriend. Alam kasi ng mga tao doon kung ano ang record ng dalaga sa kanilang lugar. Lumipas ang araw at buwan, lumabas na ang ugali ni Mackenzie. Noong una ay hindi lang pinansin ni Dominic ang dalaga dahil akala niya ay tantrums lang ito o nagtatampo lang ang dalaga. Dumating na sa punto na nagtataka na si Dominic na kung normal lang ba ang kinikilos ng dalaga. May mga pagkakataong tinatakot niya ang lalaki. Kung may gusto siya at ayaw ng binata ay agad sumisigaw ang babae kahit pa sa maraming tao. Habang tumatagal ay pagrabe ng pagrabe ang ugali ni Mackenzie. Sinabi ni Dominic na maghiwalay muna sila pero sumigaw ng sumigaw lang ang dalaga at sinabihang papatayin kita. Susunugin ko ang bahay mo at wawasakin ko ang sasakyan mo. Pero kahit na ganun pa man ang sinabi ng dalaga ay nakipaghiwalay pa rin ang lalaki sa kanya. Ayaw niya ng toxic relationship. Nagpo-post pa rin si Mackenzie ng mga picture nilang dalawa at may nakasulat na mahal nila ang isa't isa. Tinatawagan pa rin niya ang lalaki araw-araw gaya ng ginagawa niya noong sila pa. Na-obsess na ang babae kay Dominic. Araw-araw din itong
ang pumupunta sa bahay ni Dominic para sumigaw kung ano-anong pang-iinsulto ang sinasabi niya at pambabanta sa binata. Isang araw sa harap ng mga kaibigan ni Mackenzie ay nasabi niyang madali lang patayin si Dominic kaysa mapunta siya sa ibang babae. Nalaman ni Dominic ito pero hinayaan lang niya ulit. Sabi niya ay biro lang ni Mackenzie yon, di niya gagawin yon. Pero ang mga kaibigan ng babae ay alam nilang kayang gawin yon ng babae. Ang plano niya ay banggain na lang si Dominic ng sasakyan o kaya habang nakasakay si Dominic sa sasakyan ay ipapabangga na lang ito sa tren. Noong hindi makuha ni Mackenzie si Dominic sa pwersahan ay nakaisip siya ng paraan. Ito ay ang pagiging sweet niya o malalahanin. Nangako din siyang magbabago para kay Dominic. Hindi naman napigilan ni Dominic ang kanyang sarili na makipagbalikan agad ito sa kanya dahil alam niyang mahal na mahal pa niya si Mackenzie. Ang dalawa ay naging sila ulit. Naniwala si Dominic na nagbago ng dalaga at naging mahinahon, kaya lalong mas na-inlove ang binata sa dalaga. Isang araw may pupuntahan ng dalawa na okasyon. Ito ay ang kanilang reunion. Nang nalaman ng kapatid ni Dominic na may lakad sila kasama ang girlfriend ay kumontra ito. Pinagsabihan ng kapatid na huwag pumunta pero pumunta pa rin ang lalaki. Nag-enjoy lahat ng mga nasa party. Nag-inuman, nagsayawan at kung ano-ano pa ang ginawa nila doon. Si Mackenzie naman ay may dalang drugs. Patago naman siyang gumamit nito. Dito ay walang kamuwang-muwang na may planong masama na pala ang babae kay Dominic. Kinaumagahan nung pauwi na sila. Niyaya na ng dalaga na umuwi na sila ni Dominic. Si Mackenzie na ang nag-drive at sa harapan si Dominic. Sa likod naman ang kaibigan nila. Noong nandun na sa main road ay tumigil si Mackenzie sa stoplight. Sinuot niya ang kanyang safety belt samantalang ang dalawa ay hindi niya sinabihan na isuot ito. Pinatakbo ng dalagang sasakyan na napakabilis. Higit 100 ang takbo ng kanilang sasakyan. Ibinangga niya ito sa pader. May isang testigo ang nakakita sa pangyayari at ang dalawa ay patay na. Samantalang ang dalaga ay may pulso pa at gumagalaw pa ito. Kaya alam nila agad na mabubuhay pa ang dalaga. Nakatulong sa kanya ang safety belt at ang airbag ng sasakyan. Agad itinakbo sila sa malapit na hospital pero patay na ang dalawa. Si Mackenzie lamang ang nabuhay sa tatlo. Maraming bali na buto sa katawan ng dalaga at meron din siyang tama sa mga internal organs. Ginawa ang blood test at dito ay nakita nilang nakainom siya ng alak at may droga. Inamin niya sa hospital na sinadya niya ang pagbangga sa kanilang sasakyan sa pader para mapatay ang kanyang boyfriend. Sinabi niya rin na dapat ay dalawa silang mamamatay. Ang kaibigan naman nila na namatay din ay hindi dapat kasali. Pero noong pulis na ang nagtanong sa kanya ay bigla na lang pinalitan ang kanyang testimonya. Nasabi niya na lamang na wala siyang maalala dahil lango siya sa alak at sa droga yung panahong mga yon. Pero ayon sa mga investigador ay nakita nila sa CCTV na ang dalaga ang driver at huminto naman ang sasakyan sa stoplight. Tumakbo naman ng maayos nung una, pati ang batas trapiko ay nasusunod naman ng dalaga. Kaya alam nilang nasa ayos sa pag-iisip si Mackenzie. Marami rin ang mga witness na ilang beses na rin napadaan-daan ng sasakyan sa iisang ruta. Pagkalabas ng dalaga sa ospital ay panay ang labas niya o gimmick niya kasamang mga kaibigan niya. Kahit nabali ang kanyang kamay at naka-wheelchair ay patuloy pa rin ito sa pag-outing. Hindi rin siya nakita ng pagluluksa kaya marami ang nagduda sa kanyang galaw. Noong November 4, 2022 ay kinuha ng mga kustodiya ang dalaga. 3 months ang nakalipas ng investigasyon ay kinasuhan siya ng double murder at ang paggamit ng bawal na gamot. Dahil sa kanyang blood test at nakita sa kanyang bulsa mismo ang mga parapernalya. Naging saksi rin ang kanyang kaibigan. Nasabi niya na ang lahat ay plano talaga ni Mackenzie noong una pa lang. August 21, 2023, hinatulang guilty si Mackenzie. Makukulong siya ng 32 years na walang parol. Natuwa naman ang mga magulang ng dalawang namatay. Pero ang nasabi na lang nila ay kahit nakuha namin ang hustisya ay talo pa rin kami dahil buhay ng mga anak namin ang nawala. Kung gusto nyo ng mga ganitong video ay pasubscribe at pa-share na lang po ng ating video. Salamat at God bless!